O eto, dumako muna ho tayo sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Ano po? Nako, eto mukhang pasabog to. Anong araw na ba dyan? Agis ng gabi, di ba? Kung di ako nagkakamali. O 11. 11 na dyan. 11 ng gabi dyan sa Pilipinas, mga bossing. Bukas ay election po. No? O eto, mga kababayan. INC. Dating nasa loob po ng INC ito. May malaking revelasyon po. Para sa kanilang mga vested interest. Yan. Si Manor, tama ba ako? Apelido, Menorca. O yan. Mga bossing, dati napanood ko ito eh. No? Hindi ko lang masyadong pinukusan. Dati yung may mga siniwalat sila sa Iglesia ni Cristo. Ito nga din po, kasama din po. No? Hindi ko lang pinukusan yung mga sinabi dati doon. Ngayon, ito meron ulit. No? Presyo ito, May 11, mga kababayan. Pakinggan nyo po, no? Kung ano yung sasabihin. Ito ay patungkol sa Iglesia ni Cristo at doon po sa black voting nila. Game. Ang black voting, yan ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga politicians. Para sa mga politician, para sa kanilang mga vested interest. No? Biruin nyo, no? Siyempre nga naman, kapag ganun kadami yung followers nyo. Dati umuubra, pero ngayon ho, mga kababayan, tingin ko wala na. Malabo na ho, no? Malabo na po. Lalo na, makikita ng mga kapatid nating mga INC na ang sinusuportahan yung ayaw mga magpaliwanag sa confidential funds. Yung mga sinusuportahan merong kinakaharap na mga EJK. Yung sinusuportahan, malapit nang maging mga wanted din sa ICC. Bato at Bungo. Di po ba, mga kababayan? Tapos sasabihin, mag-black vote tayo kay Bato, kay Marcoleta, na siguro ho, mga bossing, kahit anong religious group, marinig yung sinabi ni Marcoleta na there is no such as West Philippine Sea. Parang guni-guni lang ng Pilipino ang West Philippine Sea. Hindi susuportahan yan eh. Di ba? Ang black voting, yan ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga politicians at para sa kanilang mga vested interest. Root of corruption that has plagued the country for many, many years. So, ibig sabihin, yung sinabi niya na root of corruption ay tumatanggap ng bayad ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Hindi ho ako nagsasabi, ha? Kumbaga, ang ibig ko sabihin dito, mga boss, chief, amo, sir, base po doon sa sinabi niya, pag inanalyze ho natin, may natatanggap na pera para isigaw yung kanilang susuportahan ho nila. Minsan, ang napapansin ko naman ho sa iglesia, mga kababayan, yung tipo bang last minute di ba? Last minute sa kanila sasabihin. No? Last minute, saka ho nila sasabihin, mga bossing na, eto ang aming susuportahan. Yung tipo bang, alam mo na mananalo na yung mga yun. Ganon. Yung tipong, para hindi pumalya yung aming susuportahan. O para masabi na winning streak yung aming mga sinusuportahan, dun tayo sa alam nating sure ng panalo. Tuloy. Because of May tugtog pa, sorry. Game. the black voting of the church, it opened the door for unscrupulous people to exploit the unity of the unsuspecting church members. Parang these are all vested interests of the church in exchange for political endorsement. Ngayon ho, mga bossing, dati hindi ganun kahalata eh. Ngayon, pakiramdam ko ho, halata nung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo.
na itong sinasabi ho nito, mga kababayan, baka may katotohanan. Bakit po? Yung biruin mo, suportahan mo, Bato de la Rosa, EJK, tapos Bungo, di po ba, mga kababayan? Meron din kapalit na political favors. Oh. More and more members of the Church of Christ are now opening their eyes and actually realizing Ito, yung sinasabi ni Richard de la Cruz. Dati, idol, si KRD Manalo, bawal ang politika, hindi nababayaan. Oo, tsaka, di ba nga dati ang sinasabi walang pwedeng tumakbo o walang pwedeng makihalo sa politika. So, boboto sila, pero hindi makikihalo sa politika. Ngayon, involved ho, mga kababayan, sa politika. Meron nga ho akong isang nakitang comment, no? Na ang sabi, dati talagang bawal ang politika sa amin. Ewan ko, simula nung dumating itong mga Duterte sa INC, naging kumbaga, pinakikita na nila. Hindi na nila itinatago or whatever kung ano na nasa politika ang INC. this is no longer the same church as it used to be. It is no longer about God. It is now about vested interest, political influence, and greed and power and money. And I know Di po ba? Kasi kung talagang patuloy, meron, ayoko sabihin ito, pero may nakikita akong mga kababayan natin na ang KOJC daw po, mga bossing, ang KOJC daw po at ang INC ay nagiging magkapareho na daw po ngayon. Boss Mark, iboboto mo din ba si Models of Manila? Ibinoto ko na po si Mark Gamboa, mga kababayan. that there are also politicians who are already fed up with this patronage system with the church and the government. It actually diminishes the ability of the country to have good governance. I know that there Kasi kung patuloy pa din, no, na pagsamba para sa Diyos, hindi nila gigibain yung nakaugalian at pinaniniwalaan na nila na para sa ano lang tayo, para sa pagsamba lang tayo. Walang halong politika. Kaya lang ngayon, kitang-kita na. there are some people who wants change, who wants to expose the truth so that it will not be abused. This root of corruption that has plagued the country for many, many years. Di ba, mga kababayan, may mga taong ganito na dati nasa loob sila ng simbahan ng INC, mga bossing, tumitiwalago. Humihiwalay po. Ako po, hindi ko po dinadamay lahat ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Dahil karamihan po dyan, mga boss, chief, amo, sir, tahimik lang po talaga. No? Maayos, matitino po. Kaya lang, dahil dito sa ganito na nahahaluan ng politika, naku-question ho tuloy. Pero ulitin ko huwag nyo pong questionin ang pananampalataya ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Karamihan po dyan, majority po niyan, ang pagkakasapi po nila ay para manampalataya po, mga bossing. No? Yung iba talagang kahit na anong mangyari, hindi makikisali sa politika, boboto ako. No? Kung sino ang gusto kong iboto. Dito natin mapapatunayan mga kababayan, kung yung black voting ay gagana pa. Kung manalo si Marcoleta, gumagana. Pag natalo si Marcoleta, ibig sabihin niyan, pagpasensyahan nyo na po. Iglesia ako. Hindi ako Yung mga miyembro nila, pagpasensyahan nyo na po. Iglesia ako. Pero susundin ko po kung ano yung nasa loob ko, kung sino yung iboboto ko. Ayan, di ba? Ganyan na po yung ibig sabihin. Ngayon mga kababayan, dati kapag yung sinabi na INC, naku,
etong kandidato na to, sinuportahan na ng INC. Kinakabahan na po yung kalaban, mga bossing, no? Kinakabahan na po yung mga kalaban. Ngayon po kaya, ganun pa din ho kaya, mga kababayan?